sa legal na paputok, gaya ng Quitis, Luces Fountain. Ano na ba ang plano ng DOH? Maiibaba ang approach natin by next year kung ang mga legal na paputok din pala nakakapaminsala? Asek? Rhea, tama yan sapagkat 50% ay mga legal. Sinabi na nga namin na ang legal at ang safety ay magkaibang usapin po yan. Subalit mas marami ang maaaring madisgrasya sa illegal. Pero ngayon, lumalabas, yung mga legal talagang nakakadisgrasya na rin at malaking bahagi dahil sa mga legal na paputok. Yan po may kinalaman sa kalidad ng paputok at sa mga mishandling po o yung skills ng gumagamit. Pinag-aaralan po namin, kakala kami ng datos sapagkat marami nagtutulong ng total fund. Ang DOH malamang ho by next year, ganyan ho magiging, by this year, rather, magiging ganyan po ang approach, mababago ho ang Appear campaign? Pag-aaralan natin yan, Rhea, at medyo may babagon kaming konti sapagkat nakita na namin yung resulta. At dito sa Metro Manila siguro kami magiging mas masigasig at sa mga bata at magulang ang aming tatargetin, Rhea. Asek, matapos po ang putukan, ito na yung smog. Na hanggang ngayon, actually, no, medyo yung visibility natin ay apektado. Ano ho ba ang mga sakit na maaaring makuha dyan ho sa smog na yan, Asek? Buti naman at nabanggit mo yan, Rhea, binanggit ng aming kalihim, Secretary o nakahapon po. Yan smog po, pwede mo mairita yung mata nyo, may pagluha, pwede kayong sipunin, nakakatuyo yan ng dalamunan, kaya pwede tayong upuhin. Kalaunan, kung parating ganon, mauwi yan sa chronic bronchitis at pag minalas-malas tayo at hindi maganda yung mga yung pollution index natin, mauwi yan sa lung cancer. Ano ho ba maipapayo nyo sa mga magulang, lalo-lalo na sa mga bata? Ano munang pwedeng gawin para ho maiwasan yung magiging epekto nito sa kalusugan, Asek? Stay indoors sapagkat ang maapektuhan yan yung mga may hika. Kami titingin ng datos sa ospital yung mga sinusugod dahil sa smog at baka marami ang sinumpong ng hika. Kung kayo po ilalabas, wag po kayo mag-exercise sa lugar na merong smog. At kung maaari takpan yung ilong nyo, magpasa kayo ng tela, maglagay ng panyo o gumamit ng mask. Alright, Asek Tayag, maraming salamat sa inyo. Happy New Year! Happy New Year, Rhea. Magandang umaga po. Magandang umaga po. May utang kayong sayaw sa amin, ha? DOH spokesman Asek Eric Tayag. Sa ibang balita, mga kapuso, labi ng aktor na si Tyrone Perez nakatakdang dalhin sa kanyang hometown sa Tarlac ngayong araw. Sa darating na Huwebes, ihahatid sa kanyang huling hantungan si Tyrone. May live report si Katrina Son. Katrina? Rhea, ngayong araw nga nakatakdang ilipat ang labi ng yumaong aktor na si Tyrone Perez mula dito sa Loyola Memorial Chapels dito sa Sucat, Parañaque, papunta sa Tarlac kung saan siya ililibing. Buong gabing nagbantay sa burol ni Tyrone ang kanyang asawa na si Liv, ina na si Luz Perez at gayon din ang ilan niyang mga kaibigan at kapatid. Orihinal na plano raw ay ang mailipat ang yumaong aktor sa Tarlac ng alas 2 ng hapon, pero baka raw maurong ang oras ng paglipat. Di pa raw kasi nakukuha ang death certificate ng yumaong aktor mula sa Soco dahil naabutan ng holiday. Sa Huwebes na raw ang libing ng yumaong aktor sa Tarlac pero di pa nila makumpirma kung saan. Kasalukuyang inaayos na raw ito ng mga kamag-anak ni Tyrone sa Tarlac. Welcome daw kung sino man ang may gustong makipaglibing. Opo, we're open to sa mga convoy, sa mga fans na willing, tsaka din sa sa final before na the interment niya. Kahapon ginawa ang necrological mass para kay Tyrone. Naging intimate ito dahil malalapit lang na kaibigan at family members ang dumalo. Pagkatapos naman ng misa ay nagbigay ng eulogy ang ilang kamag-anak at kaibigan ni Tyrone. Yung eulogy, it was a random thing. Along the way, merong mga tao na lumalapit, which is very overwhelming, na friends with Ty, yung mga na-touch niya along the way. Mamayang alas 10 nga raw ng umaga, Rhea, ay makukuha na ang death certificate ni Tyrone Perez. At dito nga malalaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin kinukumpirma ng mga pulis kung nagpakamatay ba ang aktor sa kabila ng testimonya ng kanyang kaibigan at asawa. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son. Marami po ba kayo natirang pagkain mula sa inyong inihandang medianoche? May ilang paraan para gawing ibang putahe ang mga leftover food. Alamin natin yan sa report ni Micaela Papa.
Di na mawawala sa mga Pinoy ang todo bigay na handaan kapag magdiriwang ng bagong taon. Ang problema, ang sandamakmak na pagkaing naiiwan kinabukasan. Lalo na pag sumasapit yung Christmas, New Year, nagmamahal talaga yung bilihin. And hindi rin madaling kumita ng pera. Ang pinakamagandang gawin is i-recycle, meaning hindi naman yung reheat lang. So pag sinabing recycle, gagawa ka ulit ng panibagong dish. Pero ang leftover medianoche food pwede pang bigyan ng bagong buhay gamit ang mga simpleng ingredient na karaniwang nasa kusina. Ang handang hamon, gisahin lang kasabay ng bawang, butter at carrots. Ihalo sa natirang macaroni at cream mula sa salad, budburan ng natirang queso de bola at sa loob lang ng 10 minuto, meron ka ng yummy carbonara. Ang pinakamahalagang rekado, Creativity, totoo yan. para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Pami-pamilya ang nagdiwang ng bagong taon sa Luneta. Kanya-kanya pong selebrasyon din sa iba't ibang probinsya. Pero di na iwasang sa gitna ng pagdiriwang, may ilang nabiktima ng paputok. Narito ang report. Makukulay na saranggola, sari-saring kulay ng lobo at bola, at masasayang mga ngiti. Ganyan sinilubong ng ilan nating kababayan ang taong 2012 sa Maynila. Pami-pamilya ang dumayo sa Luneta Park kahapon. Bitbit ang kanilang mga baon, masayang nagsalo-salo at nagsaya ang mga namasyal. Ang mga bata di magkamayaw sa paglalaro. Ang pamilya ni Reynaldo Castorillo at mahigit 20 niyang kaanak na galing pa ng Parañaque, taon-taon daw ay nakagawian ng magpiknik sa Quirino Grandstand. May kani-kanya raw silang New Year's resolution ngayong taon. Bawasan pag inom konti na lang, ganyan lang. Magkaroon ng race isang boys, isang lalaki. Sa akin, umiiwas na sa comfort zone. Yung mga bagay-bagay na inaaliw yung sarili. Ang pamilya naman ni Cristina Ducano, pasiyahan lamang ang nais niya 2012. Gusto ko lang po gusto ko lang maging matapang kasi noong 2011, kung matapang man ako, gusto ko maging matapang pa rin ako hanggang ngayon. Matapang at masaya. At masaya, syempre. Masaya lang lahat. Wala nang away, wala nang gulo. At saka wala na ring mga trahedya. Sa Zamboanga naman, sa Seaside Park na ito nagtipon-tipon. Ang daan-daang residente para sabay-sabay na salubungin ang 2012. Ang pagtatapos ng countdown, naging hudyat para sa inaabangang community fireworks display. Pero sa gitna ng kasiyahan, isa-isa namang nagdatingan ng mga sugatan sa Zamboanga City Medical Center. Ang 3 taong gulang na batang ito, tinamaan ng ligaw na bala sa kaliwang binti habang natutulog sa loob ng kanilang bahay. Isang New Year baby naman ang sinilang sa parehong ospital. Ang ilang pamilya naman sa Samal Bataan, imbes na magpuputok, sa kantahan at sayawan idinaan ang pagdiriwang. Hindi raw kalakasan ang putukan kumpara sa mga nakaraang taon. Alauna ng madaling araw nang dumating sa Bataan General Hospital ang ilang mga naputukan, pero sa 3 iba pang malalaking ospital, walang ni isang naitalang kaso ng firecracker-related injuries. Iba naman ang sitwasyon sa Bulacan na kilala bilang fireworks capital ng bansa. Dagsa ang mga biktima ng paputok sa mga ospital pagpatak ng hating gabi. Ang lalaking ito nawakwak ang mga daliri sa kamay. Bigla raw sumabog ang sinindihan niyang pailaw. Sa lakas ng pagsabog, nabingi raw siya. May mga nasabugan din sa iba't ibang parte ng katawan pati sa mukha. Iisa lang ang sinabi ng mga biktima. Hindi na raw sila magpapaputok ulit sa susunod na taon. Sa Coronadal City naman, isang misa ang idinaos upang ipagpasalamat ang mga biyayang natanggap nitong nagdaang taon. Binigyan din ng obispo na dapat tutukan ng mga magulang ang paghubog sa kanilang mga anak ngayong 2012 at turuan silang maging instrumento ng kapayapaan. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Pawn shop sa Apalit, Pampanga, tinangkang pagnakawan sa unang araw ng bagong taon. At ilang sanggol ipinanganak sa mismong New Year's Day. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Ngayong Lunes, utusan mo ang isa sa iyong pinagkakatiwalaan na mandirigma. Nais kong malaman kung tunay ngang nagtungo roon ang aking mahal na bahay. Kung hindi dito,
Saan ba mo maaari makapagtigmaan si Dato Palahan? Ang Hara ay hindi kasama sa hukbong nagtungo dito. Kung gayon ay inatasan kanya upang kami sugurin. Wala